Sa panahon ngayon, hindi lahat ng nangiti ay totoo at hindi lahat ng taong mabait ay kakampi mo. Ang tanong, paano mo malalaman kung niloloko ka na pala? Sa video na ito, ibubunyag natin ang mga sikreto ng dark psychology na ginagamit ng mga taong marunong magsinungaling at paano mo sila mabubuking bago pa sila makahawa sa buhay mo. Paano yung nagsisinungaling, inuuna ang feelings mo kaysa ang katotohanan. Ayon kay Friedrich Nietzsche, I'm not upset that you lied to me. I'm upset that from now on I can't believe you. Ito ang matinding realidad. Ang kasinungalingan ay hindi lang tungkol sa maling salita, ito ay pagnanakaw ng tiwala. Kapag ang kausap mo ay inuuna ang ikagagaan ng loob mo kaysa sa totoo, hindi iyon kabutihan. Taktika iyon. Mga palatandaan. Biglang softness ng boses para hindi mo mapansin ang butas ng kwento. Puro pangako pero walang diretsong sagot. Agad na humihingi ng pasensya kahit wala ka namang naitatanong. Huwag ka na mag-alala. Pero hindi sinasabi kung bakit hindi ka dapat mag-alala. Ito ang tinatawag sa dark psychology na emotional buffering. Ang ginagawa ng taong may tinatago ay hinuhulaan ang magiging reaksyon mo at binibigyan kanila ng pampakalma bago mo pa marinig ang katotohanan. Bakit? Dahil alam nilang ang pinakamahinang taway ang gumagamit ng emosyon mo para takpan ang sarili nilang kasalanan. Ito pa ang malupit. Ang taong tapat kahit nakakabingi ang katotohanan, sasabihin niya iyon dahil mas mahalaga sa kanya ang integridad kaysa impression. Pero ang sinungaling, gugustuhin niyang maging mabait sa harap mo. Kahit masira ka sa dulo. 2. Kung mas maraming paliwanag, mas kaunti ang katotohanan. Si Niccolò Machiavelli sa kanyang aklat na The Prince nagsabi, Everyone sees what you appear to be. Few experience what you really are. Ang ibig sabihin, mas madaling gumawa ng palabas kaysa magpakita ng katotohanan. Kaya ang sinungaling hindi siya nagkukulang sa salita. Nag-i-invest siya dito. Marami, sobra. Dahil alam niyang doon pumapasok ang panlilin lang. Mga palatandaan ng taong nagsisinungaling sa pamamagitan ng over-explaining. Sila ang unang nagkukwento kahit hindi mo pa tinatanong. Dinadagdagan nila ang detalye para magmukhang totoo, pero hindi nagkokonek ang mga ito. Kapag simple lang ang tanong mo, essay ang sagot nila. Gusto nila ng perfect timeline. Pero ironically, doon sila nagkakamali. Habang lumalalim ang paliwanag nila, mas lumalabo ang katotohanan. Sa dark psychology, tinatawag itong cognitive overload strategy. Dinadagdagan nila ng impormasyon ng utak mo hanggang hindi mo na alam maling parte ang dapat mong pagdudahan. Pero ito ang sikreto. Ang taong nagsasabi ng totoo, maikli ang paliwanag. Dahil hindi nila kailangang humanap ng script, hindi nila kailangan ng props. Hindi nila kailangan ng lighting, background music at props ng drama. Sila mismo ang ebidensya. Pero ang sinungaling, kailangan ng performance dahil wala siyang katotohanang maipakita. 3. Ang mata hindi marunong magsinungaling pero ang bibig oo. Sabi ni Fyodor Dostoyevsky, lying is a form of self-defense. At dito nagiging interesting ang dark psychology. Kapag nagsisinungaling ang tao, hindi bibig ang nagkakaroon ng problema, katawan nila. Bakit? Dahil ang katawan ay programmed para sa katotohanan. At kapag sinira nila iyon, nagkakaroon ng conflict sa utak. Ang tawag dito ay cognitive dissonance. Kapag mataas ang cognitive dissonance, automatic na sumusunod ang mga ito. Mga pisikal na senyales ng kasinungalingan. Pag-iwas ng tingin, hindi dahil guilty agad kundi dahil nahahati ang focus nila. Paano ko patatatagin ang kwento ko? Pagkibit o pag-angat ng balikat ng hindi sinasadya, micro-expression. Ito ng doubt. Parang sinasabi ng katawan nila, hindi ako sure dito ah. Mabilis na paglunok ng laway o pagdikit ng labi. Dahil tumataas, ang stress at natutuyo ang bibig. Hindi tugma ang kilos sa sinasabi. Halimbawa, sabi nila hindi ako galit pero naninigas ang panga. Sabi nila, masaya ako pero walang sigla ang mata. Sa dark psychology, tinatawag itong leakage ang hindi sinasadyang paglabas ng emosyon na tinatago. Hindi mo kailangan maging expert. Hindi mo kailangan maging human lie detector. Ang kailangan mo lang ay mas maging observant kaysa trusting. Dahil tandaan mo, ang bibig kayang magtago, pero ang katawan hindi marunong umarte ng matagal. Or, kung inuulit-ulit ang kasinungalingan, baka gusto niyang maniwala siya mismo. Ayon kay Robert Greene, author ng The 48 Laws of Power, when you show yourself to the world, be aware of the masks you wear. At ito ang madalas hindi napapansin ng karamihan. Ang sinungaling hindi lang ikaw ang gustong lokohin. Madalas sila mismo una nilang niloloko.
Ito ang dahilan kung bakit paulit-ulit nila sinasabi ang kwento. Bakit inuulit-ulit ng sinungaling ang script niya? Para i-rehearse ang kwento, parang actor sila sa pelikula. Kailangan nilang kabisaduhin ang script para kumpleto ang acting, para paniwalain ang sarili nila. Kapag naulit ang kasinungalingan, nagiging mas comfortable sa isip nila. Ito ang tinatawag na self-induced belief conditioning. Para ma-stabilize ang timeline, the more na inuulit nila ang story, the more nilang sinusubukang burahin sa isip mo ang orihinal na bakas ng katotohanan. Para manipulahin ang perception mo, ang utak kasi ng tao may tinatawag na repetition effect. Kapag madalas mong marinig ang isang bagay, mas nagmumukha itong totoo kahit hindi naman. Pero heto ang pinaka-importanting lesson. Kung ang tao ay kailangan pang ulitin ang kwento nila para magmukhang totoo, baka hindi kwento ang problema kundi sila mismo. At dito papasok ang biggest truth. Ang taong tapat hindi nagre-rehearse, hindi sila natatakot maulit ang tanong. Hindi sila nagbabago ng version. Dahil ang katotohanan pareho kahit anong anggulo. Sa mundong puno ng ingay, ilusyon, at taong marunong magsuot ng maskara, minsan mapapagod ka. Mapapaisip ka, sino ba ang totoo? Sino ba ang kakampi ko? Pero tandaan mo ito. Hindi mo kailangang makita ang buong larawan ng tao para malaman kung ano sila. Minsan, sapat na ang maliliit na bitak para malaman mong hindi naligtas ang kapit mo. Ang katotohanan, hindi mo kontrolado ang pagiging tapat ng ibang tao, pero kontrolado mo kung paano mo poprotektahan ang sarili mo. Hindi masama maging mabait. Hindi mali maging mapagtiwala, pero maling-mali kung hahayaan mong gamitin ito laban sa'yo. May mga taong sisirain ka nang hindi mo nalalaman, pero may pagkakataon ka ring iligtas ang sarili mo bago pa sila makalapit. Kapag alam mo kung paano gumagalaw ang kasinungalingan, hindi mo kailangang maging paranoid, magiging handa ka, magiging mas malakas ka, at higit sa lahat, magiging mas matalino ka sa pagpili kung sino ang may karapatang manatili sa buhay mo. Maraming tao ang natatalo dahil inuuna nila ang takot nilang mawalan, kesa mawala ang taong hindi naman totoo sa kanila. Piliin mo ang kapayapaan kaysa drama. Piliin mo ang katotohanan kaysa magandang palabas. Piliin mo ang sarili mo kahit kanino. Dahil sa huli, ang pinakamahalagang relasyon na meron ka ay yung relasyon mo sa sarili mo. At ang taong nagsisinungaling sa'yo, hindi nila kailanman garantisado ang kapalaran mo. Pero ikaw, hawak mo ang kapalaran mo kung kaya mong iwan ang mga hindi para sa'yo. Hindi mo kailangan maging perpekto para maging matatag. Kailangan mo lang maging handa. At simula ngayon, kung may isang bagay kang dadalhin sa video na ito yon. Hindi mo kontrolado kung sino ang magsisinungaling, pero kontrolado mo kung sino ang makaka-access ng puso mo. At yan ang pinakamalakas na kapangyarihang meron ka. At kung nakaabot ka sa video na to, isubscribe mo naman ako para sa susunod na video magkita ulit tayo. Salamat and God bless you.